Hallelujah. Sige po. Good morning po sa ating lahat. We praise Jesus dahil nandito po tayo ngayon sa ating physical gathering. And we thank God sa mga buhay po na mga nanonood ngayon. Hallelujah. God is good. All the time! And all the time. God is good! Sige nga po, sabihin mo nga sa katabi mo, napakabuti ng Diyos. Amen. Indeed, napakabuti ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sa ating pagpurit, pagpapasalamat sa ating Diyos, mararanasan natin yung langit dito pa lang sa lupa. Amen. Amen! Amen. Woo! Hallelujah. We praise Jesus. Come on, church. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang gamit ko ay iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko sumisinta, tapos ngayon sumasamba. Yeah. Kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang gamit ko ay iyong dinggin. 1, 2, 3. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisinda, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisinda, kapag sa'yo'y sumasamba. Yeah! Ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin. Come on. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Pupurihin ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin. We praise Jesus. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ang langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisinda, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisinda, kapag sa'yo'y sumasamba. Yeah! Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Yeah! Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Papurit pa sa salamat sa ating Diyos Ama. Amen. Amen! Hallelujah.
Hallelujah. Tunay nga na napakadakila ng ating Diyos. Amen? Ano man yung ating mga karanasan sa buhay, pinagdaanan, mga problema, pagsubok, indeed, God is good. Amen? Amen. Amen. He is so good. He is so great. He is so mighty and powerful in our lives. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon Diyos, O God. Mapurit pagsamba sa iyo lamang. Dadakilain ka ng bawat tao, ng bawat lipi, ng bawat nasyon. Hallelujah, Jesus. Sadyang kay buti ng noon, tatapat sa habang panahon, higit sa kabila ng ating kukulang, biyaya niya'y patuloy na daan. Katulad ng pagsilag ng araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw at maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw at maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw at maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw at maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Sige, sabihin mo yan kay Lord. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila
Diyos Ama. Tunay ngang ikaw ay tapat, Lord. Iyong ikaluluwan hatid ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko, ikaw ba napakabuti. Sige, sabihin mo yan kay Lord. Aming Diyos Ama. Iyong ikaluluwan hatid ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y kapag minsan pa napakabuti. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong ikaluluwan hatid ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Minsan pa napakabuti. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong ikaluluwan hatid ka. Nagpulit mo, God, napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Aawitan ka at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan, aawitan ka at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa
voices, awitan. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa awitan.
praise you, Lord Jesus. We glorify you, God. Mapurit pasasalamat sa iyo lamang, Panginoon Diyos. And we bless this day, O God, with your precious blood. We apply your precious blood in each and every one of us, O God. Thank you, Lord God, for open heart, open mind, so that we may receive and apply all your words, O God. We love you. We praise you. We glorify you, God. Amen and amen and amen. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Amen. So let us read our Bible. Sino po dito yung merong Bible? Bible sa cellphone, Bible na hawak, amen? O kaya Bible na memorize sa kanyang isip. Amen. Sige po, if you have your Bible, please bring them out. Tayo ay magbabasa. Amen. Amen. So open po natin ang ating Bible sa Proverbs. Isa sa mga favorite verse ko to, and I hope kayo din po meron kayong life verse. Amen. Sabi dito sa Proverbs chapter 3 verse 5 hanggang 6. Proverbs chapter 3 verse 5 hanggang 6. With all your heart, you must trust the Lord and not your own judgment. Always let Him lead you and He will clear the road for you to follow. Amen. So last week, yung message natin is about trust. Paano ka pagkakatiwalaan ng ibang tao? Amen. Paano mo din pagkakatiwalaan ang Diyos? Amen. So basahin ko lang po ulit. With all your heart, you must trust the Lord and not your own judgment. Always let Him lead you and He will clear the road for you to follow. Amen. So real quick lang po. Dahil word of the day namin mag-asawa yung salitang real quick. Real quick lang kasi merong blessing. Meron kaming blessing na receive. Amen? So, yung unexpected na merong tatawag sa'yo, o Joe, ganito, ganyan, ganyan. Kunin mo yung ganitong pera. Panggawa ng ganito. Amen? So, napakabuti ng Diyos. Hindi lamang po doon. So, dahil po nandito ako sa Pampanga, di ba alam naman natin, alam nyo naman na nasa Boracay ako nagtatrabaho. Pero unfortunately, still fortunate pa rin, nagkaroon po ng parang work stoppage sa Boracay. So dahil hindi po nakakabayad yung Boracay Water dun sa company namin, so natigil talaga yung 3 hanggang 4 na hotels na projects namin. So pinauwi po kami, and sabi ko sa asawa ko, and siya din po yung nag-push sa akin, mag-resign na ako. Okay? So kung nanonood ka man dyan, manager. Okay? Magre-resign na po ako, magpapass na ako ng resignation kasi merong panibagong blessing na naman si Lord sa akin. Sa aming mag-asawa. Amen? So dodoblihin ni Lord yung income na marireceive namin. Praise God. So, nevertheless, God is really good. Amen? Meron man akong pangarap na maging civil engineer, contractor, or ano man yung pangarap na yan, God will going to give us another opportunity. Hindi man, anong tawag dito, hindi ko man give up yung dream ko na yon. God will going to bless me on His perfect timing, kung kailan yon. Pero ngayon, nagtitiwala ako na, Lord, you will going to sustain us. You will going to sustain our marriage. Amen? And ganun din po sa inyo. Basahin ko lang po ulit, no? Kasi ang ganda din talaga nito. With all your heart, sa buong puso mo, you must trust the Lord. Pagkatiwalaan natin ang ating Panginoon. Amen? And not your own judgment. Hindi dahil, ay, nawalan ako ng trabaho, ay, nagkaroon ng work stoppage, ay, ganito, ganyan, andyan na si Judith, andyan na si Juna. Amen? So trust the Lord with all our heart. Always let Him lead you. And He will clear the road for you to follow. Amen. Amen. So handa na po ba tayong magbigay at magbalik ng ating ikapo sa ating Diyos? Amen. So you have your envelopes on your chair. Amen. So tayo po tayong lahat and let's pray for our tithes and offering.
Sige, lahat ng mga naniniwala na i-bless sila ni Lord, magsabi ng Amen. Mukhang mahina. Lahat ng naniniwala na i-bless sila ni Lord, magsabi ng Amen. Amen. So let's pray. Hallelujah. Father God, maraming salamat sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, O God. Salamat, Lord God, that as we trust you, O God, you will going to open the floodgates of heaven and you will going to pour out all the blessings that we need, O God. Lord, maraming salamat na hindi mo po kami papahamak at ipapahiyaw, Lord God. All things will work together for our good. And i-bless mo, Lord, ang buhay, ang bulsa, ang pamilya, ang trabaho, ang pangarap ng bawat isa, Lord God. We give all the glory, honor, and praise to you alone. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Saan man magpunta, rumaragas ang pagpapala ang aking natanggap na. Rumaragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako magtatanggap kung ba't sa'kin napupunta. Mula higaga kanluran, di mong silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala ang aking natanggap na. Good morning po sa ating lahat. You can all be seated in the presence of the Lord. God is good. And all the time. Sige po, let us pray first para po ma-ready yung heart natin to receive the Word of God. Let's pray. Father God, we thank you for this morning. Salamat po, Lord, na minsan pa, nagising na naman po kami, Lord. And this is the first day of the week, Panginoon. And we are privileged na ini-spend po namin yung oras namin, Lord, with you sa araw na ito. Salamat, Lord, in your presence. There is rest, Lord, from all the tensions of life, from all the stress of life, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We can expect na marirecharge po yung spirit namin, Lord, this morning, O God. Na magagawa po namin magpatuloy sa buhay, Panginoon, because of the inspiration and instruction na ibibigay niyo po sa amin. And through the help of the Holy Spirit. Lord, binubukas po namin ang aming mga puso this morning, Lord. Panginoon, kinikilala po namin, Lord, that it is you, Holy Spirit, ang kumikilos, nagbabago po sa amin, Panginoon. It's not about the knowledge, Lord. It's not about the information, but it's about you, Holy Spirit, that will move in our hearts and in our mind this morning, Panginoon. Maraming salamat po. Pinagpala mo na yung salita mo. Inanoint mo na, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. So yung topic po natin this morning is about life goals. Bawat isa po sa atin ay merong ginogol sa buhay. Tama po ba? Meron tayong pangarap. Meron tayong gustong ma-achieve sa buhay. Lahat ng tao gustong mag-progress sa buhay. Amen? Pero ang question natin ngayon, this morning, how do we balance everything in our life? Paano mo bibigyan ng panahon? Karaming panahon ba yung dapat nagugulin mo sa pangarap mo, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa church, sa ministry, no? So, ang dami pong mga aspeto ng buhay natin na kailangan natin i-juggle, na kailangan natin i-weigh sa buhay natin, no? Kasi yung nakakalungkot po na nangyayari ngayon, maraming tao successful sa isang aspeto ng buhay nila, pero sa another aspect ng buhay nila ay nagfe-fail sila. So this morning, paano ba natin mababalanse yung buhay natin, no? So pag-uusapan natin all about our life goals. On the picture dyan, sa slide natin, makikita natin yung picture ni Billy Graham. No? Yan, mag-appear na yan, magmamagic. Okay. So, si Billy Graham, isa siyang sikat na preacher. No? So, he already died noong 2018. And then, meron siyang isang interview.
tinanong doon, kung papayagan ka na meron kang ulitin sa buhay mo or itama sa buhay mo, sabi niya, ano yon? So, ang sagot niya doon, kung mabibigyan ako ng chance na ulitin yung isang parte ng buhay ko, sabi niya, I will spend more time with my children. Kasi alam naman po natin, no, yung mga preacher, yung mga pastor, they are giving their time sa congregation, no, sa body of Christ, ministering to them. To the point na minsan nag-give up na nila yung family nila, no, not taken for granted. Though hindi naman sadya, parang ganon. Kasi si Billy Graham, even though he was a successful pastor ng isang malaking church, 3 sa anak niya ay hindi nagabayan, sort of parang ganon. Kasi sa 3 anak niya, lahat ng yon ay nag-divorce. Yung isa ay nag-remarry ng 3 beses. Tapos yung isa ay naging rebelde. So that was the life na nangyari sa anak ni Billy Graham. But praise be to God, because of the grace ng Lord, ngayon po, sa panahon ngayon, yung 3 anak niya na yon ay nagsisilbi na, no? Naglilingkod na sa Panginoon. That is just because of the grace and faithfulness of the Lord. Amen? Kaya sa atin po, no, nakita ko na napaka-importante pala, no, tayong mga kabataan, tayong mga young professionals na talagang ngayon sa edad natin, napaka-idealistic natin, napakadami nating gustong ma-achieve sa buhay natin. So it's very good na ngayon pa lang malaman mo na how can we balance our life? O kaya naman tayo pong mga meron ng mga anak, no? Na yung mga anak natin maliliit pa lang. Ngayon pa lang malaman natin ano ba talaga yung importante sa buhay natin na hindi pala natin 'to mapabayaan, no? Hindi pangit naman na halimbawa puro pamilya na lang, wala nang paghahanap buhay. Amen? O kaya naman yung mga nagbabalak mag-asawa, basta mahal kita, no? Magpakasal na tayo. Hindi ka mapapakain ng I love you. Amen? Kaya po importante na malaman natin this morning the principles how we can succeed in balancing our life. No, kasi God has a design for us para hindi po tayo mag-suffer ng mga unnecessary pain sa buhay natin. So today, titingnan po natin yung best example na meron in the Bible, how he succeed in balancing his life. No? So the best example that we have is Jesus. No? So are you with me? Amen. Sige po. So Luke 2:52, ang sabi po diyan, and Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and men. So sabi diyan, Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and men. So napakaganda po nung tense, 'di ba? In a sentence, merong past tense, present tense, future tense. Itong tense na to, it's present tense. Sinabi niya, kept increasing. No? Sino sa atin yung gustong patuloy na nag-i-improve yung buhay niya? Patuloy na nag-grow siya as a person. Amen? Di ba, pag hindi na po tayo nag-grow, we feel bored. Amen? In the church, when we are not growing in our Christian life, hindi na tayo nag-grow. In our relationship, when we are not growing, di ba, we feel bored. Parang walang kabuhay-buhay to, kakainip naman. Wala nang thrill, parang ganon. Amen? So yung text po natin, sabi dito, Jesus kept increasing in wisdom and stature. Ang Christian life po pala ay parang pagsakay sa isang bisikleta. Di ba, kapag nagbibisikleta ka, when you keep pedaling, patuloy kang nagpepedal, no, hindi ka matutumba. Amen? So same with our lives pala. Kapag pala inisip mo that you already arrive at a destination, at a point na kontento ka na doon, that is the day that you will start falling. Di ba pag nag-stop ka sa kakapedal, doon ka pwedeng mahulog sa bike or matumba ka, di ba? So, ganun din po pala. In any aspect ng buhay natin, sa relationship, no, sa mag-asawa, no, relationship is a work. So, kapag ikaw ay nag-stop ng mag-effort, no, towards your spouse, your partner,
that is the day that your marriage will start to fall. Amen? Sa estudyante, kapag nagpabaya ka, hindi ka na nag-aral, hindi ka na nag-improve, no? That is the day that you will start to have failing grades. Amen? Sa business mo, kung nag-start ka na, ang ganda ng simulahan ng business mo, and then nakontento ka na doon, hindi mo na binantayan, hindi mo na manage ng maayos, that is the day that your business will start to fall. So we see in our life, kailangan we kept increasing. We keep growing. Amen? So, lagi daw natin itanong, how can I improve? Yan daw yung laging itanong mo sa asawa mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa leader mo, how can I improve? How can I improve sa ginagawa ko? How can I improve? No, yan daw lagi yung itanong mo. No? So again, no, in Luke 2:52 ang sabi diyan, Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and men. Reality po ng buhay, merong tension, merong stress. Amen? Yung tension, ito yung parang sa gitara, di ba? A little tension is good. Kasi yung gitara, kapag hindi siya nai-stretch, walang music na lalabas. Pero kapag naman yung tension sa buhay mo, sobra naman, sobrang nahila ka na. Di ba yung gitara, pag sobra yung hila, mapapatid. No? So yung tension sa buhay, parang ganito po siya. Nandito ka, ito yung gusto mong ma-achieve. Yung gap sa gitna, this is the tension, this is the stretch that you need to do or ma-achieve para makuha mo yung level kung saan mo gusto. No? Amen? So, sabi, tension is good. Kasi if you don't want tension in life, huwag ka nang mangarap. Huwag ka nang mag-goal in life. Ganyan ka na lang, para walang tension. Amen? Pero in reality, since we are a creature na we are made ng Panginoon, no? So, si Lord gusto niya lagi nag-i-improve, 'di ba? Nag-go, sabi nga, from glory to glory, sabi ng Bible, no? The changes that we have. Glory to glory. Amen? So sabi dito, tension is unavoidable. Bawat isa po sa atin ay may tension sa buhay, may pinagdadaanan na stress or trials. No? So sabi ko nga, tension is good, but we need to balance it. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng sobrang wala. Amen? Just like a muscle, no? Aside sa guitar, ito pa yung another illustration natin. Yung muscle po, kapag hindi mo yan ginalaw, in-exercise, mawawalan yan ng muscle mass na tinatawag. Unti-unti mawawala yung muscle mo. Kaya po 'di ba yung mga nawawalan ng kakayahan na maglakad, yung mga paa nila lumiliit, pumapayat, humihina kasi hindi na nila nalalakad, no? Pero on the extreme side, kapag naman nag-exercise ka, bayat mo, 110 kilos, yung mga ganon. So, may tendency na ma-injure ka. So, everything in life is about balance. Amen? May nakukuha po ba tayo? Amen? Everything in life is about balance. So, paano ba natin mababalanse, Ate Wilma, yung buhay? Kanina ka pa balanse ng balance. Amen? No? So, ito po yung mga principles na from Luke 2:52, na in-example ni Jesus, na kailangan na magkaroon tayo para makapamuhay tayo ng isang balanseng buhay. Hindi ka nagfe-fail sa isa, tapos nagsasucceed ka sa isa, kundi para parehas na nag-grow yung area ng buhay mo na yon. Amen? So what is true success? Before we go to the principles. True success daw is becoming all that God's want you to be and doing all that He wants you to do and hearing Him say, "Well done, good and faithful servant." Yan daw po yung tunay na success. Becoming all that God wants you to be and doing all that He wants you to do and hearing Him say, "Well done, good and faithful servant." Yan daw yung definition ng true success. So, makikita po natin dito sa definition natin dito,
it's not about what you do, but it's about becoming kung sino yung design ni Lord na maging ikaw. No, kaya po sa leadership, secondary na lang yung mga responsibilities ng isang leader eh. Ang pinofocus talaga, if you want to be a good leader, no, is your character. Yun talaga yung focus. Kaya po sa life group natin, sa mga equipping natin, it's really your character, the integrity that you have, not just the skills, no? Yun po yung hino-hone natin, tinatry natin na maging kawangis ng Panginoon. Kasi yun yung number one thing eh. The true success is ikaw, kung ano yung dinesign ni Lord sa'yo, yun talaga yung maging ikaw. Yun yung lumabas. Yun yung mag-manifest. So that is true success pala. Amen? It's not about how many acquired things na nagkaroon ka sa buhay mo. How many assets na nagkaroon ka sa buhay mo, na na-build mo. No? Amen? It's about this. Becoming all that God's want you to be and all that He wants you to do. And hearing Him say, well done, good and faithful servant at the end of your life. Amen? So, sa buhay po, we have different roles. Tama? Anak ka, asawa ka, nanay ka, kapatid ka, leader ka, iba-iba. No, sa trabaho mo, you also have another role. No, so parang tayo, we are wearing many hats, no? And in life, sabi dito, we will not have everything, we will not have time to do everything that we want. Pero ito yung sinisigurado ng Panginoon. He will give us enough time to do what He wants you to do. Amen? Sa buhay natin, hindi mo kayang gawin. No? You will not have enough time na gawin mo lahat ng gusto mo. But God will give you enough time to do what He has purpose for your life. Amen? So tingin po kaya natin, sa buhay natin ngayon, ano kaya yung sasabihin ni Lord sa atin? Just in case mamaya, we will meet God face to face. Are we going to hear, well done, good and faithful servant? So pag-isipan po natin yan. So punta po tayo sa number 1 point. Sabi nga ng Luke 2:52, paano ba tayo magkakaroon ng, how can we succeed, no, in balancing our life? So sabi ng Luke 2:52, number 1 point, Jesus kept increasing in wisdom. Wisdom. Number 1, if you want to succeed in balancing your life, you need wisdom. Ang Greek term ng wisdom is Sophia. So kung magkakaroon ka ng anak, maganda palang pangalan yon, Sophia. No, kasi it's the word about it's the Greek word about wisdom. No, so yung wisdom, it's not about just acquiring knowledge, head knowledge lang. Puro maalam ka lang dito kasi sabi ng Bible, ang maalam ay mayabang because knowledge pops up. Pag marami ka lang alam, nagiging mayabang ka na. Pero iba pala ang wisdom. No? Wisdom is applied knowledge. Kung ano ang alam mo, ina-apply mo. No, that is wisdom. Amen? So God wants us to have wisdom. Sabi niya yan ng James 1:5. No? Sabi dito, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So sabi ng James 1:5, ano yung condition para magkaroon ka ng wisdom? Just ask God. And sino yung bibigyan niya? Sino yung pwede niyang pagbigyan ng wisdom? He gives generously to all. Walang pinipili. Whether bata ka, matanda ka na, may ngipin o wala. Ano po? So, everything, no? Pwede, everyone, no? Pwede pong humingi ng wisdom kay Lord. Amen. So today, let us ask God for wisdom. Meron kang hindi alam gawin, hindi mo na kayang i-manage yung anak mo, hindi mo na kayang i-manage yung business mo. Lord, parang nagfe-fail na yung business ko. Lord, parang hindi ko kayang gawin to sa work ko. Nahirapan ako. Just ask God for wisdom. Amen? Ask God for wisdom. Sabihin mo kay Lord ngayon, Lord, I need wisdom. Come on, pray this
prayer, Lord, I need wisdom. Amen. James 1:2-4, ang sabi dyan, we will have trials and temptations of many kinds. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face many trials, when you face trials of many kinds. Amen. Week 4 of our life class, life is a battle. No? Tamang-tama. No, week 4 ng life class. Ang topic doon is life is a battle. No, because our life has many trials. Alam niyo po ba na kapag hindi tayo nagkaroon ng wisdom, hindi tayo nag-improve, pahirap ng pahirap ang buhay, pahirap din ang pahirap ang buhay mo. Why? Because you are not improving eh. Kumbaga kung halimbawa ngayon, ditong level ka, dito lang ang difficulty, okay ka pa kasi mas magaling ka eh. Ito pa lang yung difficulty eh. Di ba? Parang sa level ng game. Pag magaling ka, level 1, okay ka pa. Level 2, level 3, level 4. Eh what if kung yung level mo ay match na? Medyo mahirap na, no? Yung galing mo at yung level ng difficulty. Eh kung hindi ka mag-i-improve, hindi ka gagaling. Pataas ng pataas yung level of difficulty. Anong mangyayari sa'yo? Wala na, nganga ka na, iyak ka na. No? Kasi hindi mo maalpasan yung ganitong level kung hindi ka mag-i-improve. Amen? Kaya po we need to ask God for wisdom. Ang sabi nga po ng Bible, mas mahalaga pa ang wisdom sa gold and silver. Sabi nga, no, kung binabasa po natin yung Book of Proverbs, no, nandoon yung importance ng wisdom, no, na tinuturo ni David kay Solomon. No, sa life class po natin, naka-study the word yun, eh, no? Binabasa natin sa Proverbs. Ang sabi doon, kahit na ipagbili mo lahat, makakuha ka lang ng wisdom. Because if we will not invest, no, in acquiring wisdom, try ignorance. No? Kung ano yung kabayaran ng ignorance. Ayaw mong let's say mag-invest, no, for a seminar, for a course, for something na magpapa-improve sa'yo, then try ignorance. Try ignorance. Amen? So, kailangan po natin ng wisdom. We need to learn. No, sabi ng Ephesians 5:15-17, be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. So we need to be wise. And the first thing, no, bilang mga Kristiyano, that we need is the Word of God. No? Kasi the fear of the Lord is the beginning of wisdom, knowledge. No? Kapag inumpisahan mo na magkaroon ka ng fear of God, that is the beginning of wisdom. Amen? Kaya po yung mga cellphones natin na yan, merong Holy Bible dyan. So we really need to use them. Because pagsusulit po natin kay Lord yung mga freedom na meron tayo. In the communist country, kailangan nilang i-memorize yung Bible kasi bawal silang magbasa. Alam nyo ba na pinupunit-punit nila yon, mini-memorize nila. No? Pinagpapasa-pasahan nila. At some point, kapag mahuhuli na sila, lulunukin nila yung papel. No? That's how privileged we are. Na ngayon na meron tayong Bible, we are free to read them. No? So, if we want to be wise, we need to know the will of God. And yung will ng Lord, makikita po natin yan sa Bible, sa salita niya. Hindi complicated. Amen? Nandyan na. Babasahin mo lang. Amen? Alam niyo po ba sa Kota Kinabalu? Alam yung lugar na bansang Kota Kinabalu? Kapag sa AirAsia, makikita mo yan. Kota Kinabalu. No, that is a country. No? Alam niyo po ba na merong businessman doon? Nakausap siya ng isang pastor. No, he owned a big resort and then matanda na siya actually. No, so yung resort niya booming during that time. And then nakabili siya ng lupa. $1 per SQM lang, per square meter. And then later on, nabenta niya ng $200 per SQM. So times 200. No? And then, sabi ng pastor, why are you succeeding in business? Sabi niya, anong sekreto mo? 'Di ba? Tayong lahat,
nanonood tayo sa YouTube, we want to know the secrets of the rich. No? So tinanong ng pastor, bakit mayaman ka? Anong sekreto mo? Bakit yung mayaman ka? At that age, no? Parang anin mo, retiring na, okay na siya, parang ganon. Pero, ang sabi niyang ganon, nung nakilala ko ang Panginoon, ang sabi ng mentor ko sa akin, sabi niya, mag-memorize ako ng Bible verses. So he memorized during that time at least 300 Bible verses, no, sa panahon na yon. And then sabi niya, my secret is everything comes from the Lord, sabi niya. My secret is the Word of God. Alam niyo po ba, when you will hear an unbeliever, hindi Kristiyanong successful person, yung lahat ng principle na tinuturo niya, marireflect mo sa Bible. Ba, yung tinuturo niya, galing sa Bible yun ah. Amen? Kaya tayo pong mga Christian, eto na, kumbaga parang sa tutukain ka na lang. Nandyan na yung secret of success. Hindi mo pa tinitignan, hindi mo pa nakikita. Amen? Kaya sabi niya, my secret, no, the Word of God guarantees my success. If you want success, go back in the book of wisdom, and that is the Bible. Amen? Sa mga teenager po, no, sa mga gustong mag-asawa, gustong magka-boyfriend, gustong mag-asawa in the future, every one of us na gustong mag-asawa, we want to have a happy family, a happy marriage, a blissful marriage, no? Wala namang gustong mag-asawa na gustong maging miserable. Amen? Gusto natin yung hindi lang pogi, no, mabait, mayaman, yung parang gano'n, no? We have this idea na ganito yung gusto kong mapangasawa. But ang problema sa atin, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. No? Amen? Yung mga bata, no, yung mga nag-asawa na nakaka-relate, no, yung hindi mo mapigilan. Ay, Nina, pinainin binya na yata ang Lord, pag-pray kayo. Ito yung pinag-pray ko na dumating na yata ng mga niya, nene. Alam niyo po ba, if we are not careful to check the standard of the Lord, pwede kang maging miserable. Sabi nga ng mga nanay at tatay natin, ang pag-asawa hindi parang kaning isusubo, pag napasok ka ay iluluwa mo. Pwede ba yun? Hindi, di ba? No? So, if we don't follow the standard, the Word of God, tayo po ay magiging miserable daw para sa mga kabataan ito at mga gustong mag-asawa. So, we need to find happiness according to God's standard. Amen? The heart of God is to bless us. Hindi niya naman iuutos para lang higpitan ka, para lang sabihin na bawal to. No? So, the heart of God is to bless us. Amen? Kaya we need wisdom. Are we getting it? Pangalawa, second principle, how we can succeed in balancing our life. Sabi dyan, di ba, Luke 2:52, and Jesus kept increasing in wisdom and stature. Ang stature po is our body. Alam niyo po ba na ang katawan po natin ay merong malaking parte sa purpose ng Panginoon? Paano mo magagawa yung purpose ni Lord kung titikol-tikol ka na, hindi ka na makalakad, gumaganon-ganon ka na? No? Tawas tululaway ka na. No? Our body is important. Our body is important. Amen? Kaya to live a balanced life, we also need to take care of this physical body. No? So many Christians believe, na-deceive po tayo noon, na ang importante lang ay ang ating spiritual man. No? Na okay lang kahit mapabayaan yung physical body natin, physical man. No? So, mali po pala yun. Because our body is playing a big role para magawa mo yung dapat na magawa mo, no, na pinag-uutos ni Lord. Sabi ng 1 Corinthians 3:16, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? So yung po palang katawan mo ay templo ng Diyos. Alam niyo po ba na ang templo ng Panginoon ay hindi ginawa ng kamay ng tao? Siya mismo ang gumawa sa templo niya. 'Di ba? On Genesis, nung kinreate niya ang tao,
He formed the man. Ibig sabihin, gumamit siya ng kamay niya. No? And sabi pa ng our body is the dwelling place of God. Amen? So if you are a true Christian, kung talagang tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, ngayon sa oras na ito, nabubuhay siya sa katawan na ito. No? So we need to take care of this body. God gave us this body. We are just the managers and not the owner. Hey, Ate Wilma, di ka kataba mo, ano? No? Hindi mo yata tinitake care yung body mo, ha? Pwede mo sabihin yun, ano? Pag nakita mo sa sarili mo sa camera, hey, kataba ako. No? But praise God, no? He has given us a spirit of discipline. Unti-unti, no? Kailangan natin mabago yung mga old habits natin. No? So, we start to exercise, we start to eat healthy, no? Kasi kailangan po yun no? Sabi pa po dito, verse 17, 1 Corinthians 3:17, if anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred, and you together are that temple. You are holy. Yung temple na yan, the body that you have, is a holy place, kumbaga, a holy, hindi mo pwedeng patouch yan kung kani-kanino lang. Hello? Mga young people, you cannot allow other people to just touch your body. Amen? Because that is holy. Amen. O kaya naman sa mga may asawa, we cannot have a sex outside our marriage. Amen? Alam niyo po ba that sexual sin is a special sin na minention sa Bible? Because ang sabi doon, you are dragging Jesus into sin. Bakit? Kaya potanggawan mo ito into someone that is not your husband or wife. You are with Jesus. Amen? You are with Jesus. You are dragging this body into sin, sabing ganun sa Bible. So we cannot destroy this body. And also suicide. Diba? Yung mga tao na mismong pumapatay sa sarili nilang katawan. That is also against the word of God, against the law of God. No, suicide. That is from the devil. So when we have thoughts, no, lalo na yung mga iimo-imo. No, dati nung high school ako, ang daming mga kaklase ko naglalaslas. Yung mga punk, alam mo yun, yung, dati uso yun yung punk, tapos naglalaslas, tapos pinapakita pa nila. No, those things, no, they're not cool. Akala nila kasi that's cool yung mag-iimo-imo, yung bangs talagang, yung mukha, nakatago, no? So, those things are not cool. So, those are not coming from the Lord. So, we cannot destroy the body. No? So, yung, sabi pa dito, 1 Corinthians 6:20, you were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Alam mo ba na ang mahal-mahal mo? Amen? Yung halaga mo, yung price mo, is the life of our Lord Jesus Christ. So yung katawan mo na yan, it was bought by a price. Therefore, honor God with your body, sabi dito. Okay, so, another thing na kailangan po natin to take care of this body is to rest. Kailangan natin ng rest, pahinga. No? Exodus 20:8-9. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. Amen? Kaya po yung mga walang pahinga, tuloy-tuloy ang trabaho. Sabi nga, pag hindi mo pinagpahinga ang katawan mo ang mismong magsasabi para magpahinga ka. Pwede ka niyang papagpahingahin sa ospital, no, sa bahay. Amen? So, we should not be, parang hindi ka dapat mag-guilt. Kasi meron mga tao na workaholic, nagigilty sila pag hindi sila nagtrabaho. Nagigilty sila kapag nagpapahinga sila. No? Pero sabi nga dito, si Lord naman hindi napagod, di ba? Hindi naman napapagod ang Panginoon. Pero ito, sinet niyang example para sundin natin. 6 days kang magtatrabaho, on the 7th day, magpahinga ka. No, sa ibang bansa, iba-iba yung
araw ng pahinga, yung Sabat. Pwedeng Friday, Saturday, sa atin Sunday, 'di ba? So basta on the seventh day, nagpapahinga. Amen? Ito yung panahon na parang sa atin, tinatawag natin na family day. Ang saya nung punta ka CDC, mag-picnic kayo, kain kayo, no? Mag-date kayong mag-asawa, yung mga ganun ba? No? So mag-spend tayo ng oras, okay, matulog ka, no, after service, o yan. Hindi naman sinabing magpahinga, wala ka nang gagawin. What I mean is, yung gawin mo yung mga activities na nakaka-relax. Amen? Tsaka yung nakaka-grow ng family mo, family time, ng relationship mo. Kumbaga, ito yung time na pinagpukusan mo na yung sa finances mo on 6 days. Pagpukusan mo naman yung sa family mo tuwing Sunday. Amen? Are we getting something? So, sabi pa dito, on verse 10, but seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your town. So if you have business, no, papagpahingayin mo rin daw yung mga staff mo, yung mga employees mo tuwing Sunday, no? And then another form of rest is sleep. Alam niyo po ba that a person should be getting enough sleep? Kasi yung po palang immune system natin, hindi siya nakakapag-regenerate kapag wala tayong enough sleep. No? Yung immune system natin, yan ang lumalaban sa cancer cells, sa COVID, no? So, kailangan natin talagang alagaan yung ating immune system by getting enough sleep, no? Ang recommended is from 10 p.m. to 3 p.m. is malalim talaga dapat daw yung tulog natin. 3 a.m. 10 p.m. to 3 a.m. No? And then I would also like to point out dito po, no, sa stature on our body, the ongoing epidemic, no, na meron po tayo ngayon. That is computer addiction or internet addiction. Bata ka, matanda ka. Right now, this is the epidemic that is going in our society all over the world, no? So yung danger po ng social media, no? Alam niyo po ba that because of cellphones, napaka-easy access na ng mga bata, no? Yung pornography sites, no? Yung mga yung talagang babad sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, no? Alam niyo po ba that the internet, the gadgets that we have, ang ginawa niya sa brain natin, pinalitan niya yung pattern. Ang akala nila, multitasking is good. Pinopromote kasi ng technology is multitasking. Pansinin mo yung anak mo, napaka-short na ng kanyang attention. Siguro 30 seconds siya mo kay aliwane naman ng baling na. Aliwane naman ng kayang lalawin or gagawan. That is the effect of social media. Pinalitan niya yung brain mo na pinapaiksi yung memory, yung attention span mo. Actually, kahit matatanda ngayon. Amen? Kaya nga, meron pa ba tayo nakukuha sa message? Kasi ang tagal magsalita ni Ate Wilma. Di ba siya tapos? No? That is the effect of social media. You have shorter attention or focus. Amen? Alam niyo po ba na ngayon, no, sa mga bata, kaya madali silang ma-addict because ang mga magulang, no, ang social media or ang cellphone is the cheapest yaya. Pag mangagay ng anak mo, manguluya, jam yung cellphone. Tok nang iya. Amen? That is the cheapest yaya na meron tayo. No? Alam niyo po ba that as parents, mga lola, no, lolo, as parents, we have a great responsibility. No? Yung anak mo, masisira yung future niya because of that. Alam niyo po ba si Steve Jobs, the promoter of, yung namatay na po, the Apple company, siya yung nag-launch ng iPad. Di ba? Kung walang cellphone yung anak mo, minsan may iPad, tablet, no? Alam niyo po ba that one interview,
tinanong siya, since maganda yung iPad, no? Sinabi niya kasi doon, pinopromote niya, pwede ka na doon mag-ebook, magbasa, doing a lot of things. Alam niyo po ba na sa kanila, bawal ang iPad sa loob ng bahay niya. Hindi niya pinapag-iPad ang mga anak niya. Pero pinopromote niya na maganda ang iPad. Anong sagot niya? It's because I know the danger ng pagiging easy access ng lahat ng mga bagay in the internet dito sa iPad na to, sabi niya. Kaya siya mismo, hindi niya pinapag-iPad ang mga anak niya. Pero tayo, wala tayong kaalam-alam. No? The danger of this epidemic na nangyayari ngayon. Lalo na po na lockdown tayo. No? So we need to really do something as a parents, as an adult. No? Amen? Gadget is affecting the early years of the children, yung ating mga next generation. They're slowly killing them. Only for a short time. No? Actually, ito yung symptoms na sila ay addict na. Yung bang anak mo, kapag tinanggal mo yung cellphone or iPad, ay nagiging irritable? Check. Ang yung bang anak ay nagagalit, nagtatantrum kapag inalis mo yung gadget sa kanya? Check. Confirm, addict na siya. Siya ay addict na sa social media, sa gadgets, no, sa technology. Lalo na yung mga nagi-games, ay kapali na buntok rin. Mo pwedeng istorbuan. Ay naku, kananda kang mabye. Amen. They will eat you alive. No? Agli mo! Ay, istorbo na ka man ah. Those are addict. Elaman addict in bisyo, ay tingin ka lang kakaadikan. Amen. So, tayo po as a parents, we need to do something. Alam niyo po ba ngayon that this already have a scientific term? Sakit na siya. Ang tawag is anhedonia. Anhedonia. It is the inability to feel pleasure. Alam niyo po ba na yung mga tao na babad into pornography, pag una yan, natitrill sila sa casual lang, babae, lalaki. Until such time na parang hindi na sila nasisiyahan sa ganun na conventional way of doing sex. And then magre-resort sila into another level. Yung grupo-grupo na, same sex, o kaya yung merong pang patali-tali. Amen? That is what is happening, anhedonia. Alam niyo po ba na ang brain, because we are using so much technology, so much cellphone, nagre-release siya ng happy neuron, happy hormones. That is what we call dopamine. Magiging lang ako, konting scientific. Amen? Okay lang po ba? Okay. So dopamine, yan ang happy hormone, no, na nire-release ng brain every time that we watch, every time that we do social media, Facebook. Bakit ka addicted sa like? Because it releases dopamine. Pag walang like, walang dopamine. Kaya malungkot ka pag konti ang like. No, it has scientific something. Scientific connection. Okay? So dopamine. Ang problema, ang brain, kapag na-overload ng dopamine, ayaw niya. So what he will do, ipoprotect niya yung kanyang structure, the brain. So kahit na maraming nire-release, parang ang gagawin ng brain, hindi niya tatanggapin. Anong mangyayari as a result? Since nagkaroon ng barrier, nagkaroon ng protection ng brain, dahil ayaw niya ng so much happy hormone. Ang mangyayari nun sa tao, kailangan niya ulit maghanap ng another activity, another panoorin, na magbibigay sa kanya ng mas mataas na level of neuron para magkaroon ng epekto sa brain. Kumbaga nangyayari, napapata ang brain, namamanhid yan. Mapapatay yung brain. Amen? Namamanhid siya sa sobrang dopamine na kailangan mo ng another dose, another level para mag-effect siya later on. Kaya, anhedonia, that is the sickness that we have right now. You are getting easily bored. Kagaya ngayon, the Word of God. Hey, hindi siya, akwela na.
Amen? Ang tao ngayon lagi naghahanap ng entertainment. Amen? For you to get the attention of a person, you need to be entertaining. Amen? Kaya nga walang ganang tao sa church because they feel bored because of this. The epidemic that we have right now. Amen? I hope you are being awakened. Yung danger po ng pagkakaroon ng sobrang cellphone. Alam niyo po ba, hindi naman talaga, actually beneficial naman ang technology if you know how to manage it. If you know how to balance it. Amen? Kaya nga ang topic natin ngayon, balancing your life eh. Amen? Sabi dito, manage technology. Don't allow it to manage you. Ang sikreto po para mabalanse mo yung pagsa-cellphone mo, pag-i-internet mo, set a schedule. Set a time limit. 2 hours lang ako, 1 hour lang ako per day na magsi-cellphone, mag-social media. Ako po sa trabaho ko, alam niyo naranasan ko yung sobrang daming tumatawag. Alam niyo yung tenga mo, parang nagre-ring yung cellphone mo pero hindi naman. Ganon yung nangyari, na-experience ko. Kaya ang ginagawa ko, every Saturday and Sunday, yung cellphone ko talaga, as much as possible, naka-off siya, walang ringtone, talagang nandun lang sa lalagyan, no? Kung hindi lang ako mag-aaral ng course na tinatakel ko, hindi ko siya kukunin, no? So, ganun yung ginagawa ko so that I can rest my mind. Kasi from Monday to Friday, walang tigil na tunog yun. Amen? Kaya we should manage technology. Don't allow it to manage us. Amen? Are we getting something? Pangatlo, last. Luke 2:52, ang sabi, di ba? And Jesus kept increasing in wisdom and stature. And Jesus kept increasing in favor with God and men. Nag-grow po pala yung grace sa buhay natin. Sabi ng 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. We can grow in grace and knowledge. So, yung po palang grace and favor ni Lord ay pwedeng mag-increase sa buhay natin. So, this verse is not about salvation. No? 'Di ba parang ganito po yung ibig sabihin niya. Kung ikaw ay parent, meron kang anak, kapag yan ay pumasa sa school, mahal mo siya. Amen? At kahit naman na nag-fail siya sa school, mahal mo pa rin naman siya. Kumbaga, you have unconditional love for your children. Whether pumasa sa school or hindi, mahal mo pa rin sila. Pero yung sinasabi niya na God's grace and in our lives and favor can be increased. Kung halimbawa, we are putting smile sa mukha ng parents natin. Halimbawa, di ba, magaling ka sa school, masunurin ka na anak, you are putting smile sa parents mo. In that way, pwede ka niyang bigyan ng incentive, ng parang, kumbaga, pakuswelo. Kasi, you have been obedient sa kanila. Napakabait ng bata na to. Parang ganon. So that is also same with God. Si Lord naman, kahit na nag-feel tayo at times, mahal pa rin naman niya tayo, amen? Hindi naman niya tayo tinatalikuran, hindi naman niya tayo parang ganon. Hindi, di ba? But we earn parang much grace, much favor when we obey. Amen? Kaya po sabi dito, if you want to balance our life, one thing that we should do, no, kung gusto nating mag-succeed, is to really be obedient sa Panginoon. Amen? Sabi pa dito sa John 14:23, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Ito yung sinasabi po ni Dad na meron tinatawag na theological presence. Ito yung kahit nasaan ka, omnipresent si Lord, nandyan siya. Amen? Pero meron din tinuturo doon si Dad na manifested presence. Na nararanasan mo yung presensya ng Panginoon. Literally. No? So ito yung sinasabi niya na if we are obedient sa Panginoon, we can have an intimate relationship with Him.
na magkakaroon tayo ng manifested presence niya sa buhay natin. Amen? So do we love Jesus? Amen? Are you following Jesus if you love Him? Amen? So when we don't follow the Lord, we lost this joy in His presence. Pansinin mo, pag nagkasala ka, bigat-bigat ng pakiramdam mo. You don't want, hindi naman sa ayaw mo, but you cannot go to the presence of the Lord kasi may barrier. Merong nagbablock, and that is the sin in our life. So right now, no, if you want, kasi sabi ng Bible, where the presence of the Lord, there's fullness of life. Do you want fullness in your life? Amen? Yung parang walang kulang. No? Minsan kasi kahit marami kang pera, no, marami kang material things, parang walang fullness. No? Kasi kulang yung presence ni Lord. Kaya if there's something right now na nasabi ko, no, dun, sexual sin, anumang sin yan, if there's something right now in your life, let us ask God today, right now, Lord, forgive me. Restore the joy of my salvation. Amen. Alam niyo po ba na merong 3 Q? Ano yung Q? Quotient. Intellectual quotient, emotional quotient, spiritual quotient. Based on research and study sa mga workers, no, sa mga company, hindi daw determining factor na mataas ang IQ mo, magsasucceed ka. Ang pinaka-determining factor para ang isang tao ay masabi natin, ay ito magsasucceed to, is high EQ, high emotional quotient. Alam niyo po ba yung yung mga napanood ko po, no, yung mga pinag-aaralan ko ng mga Fortune 500 companies. Ang sabi doon, halos lahat ng CEO nila ay nag-undergo ng marine training. Pumasok sila sa pagiging sundalo or Navy. And what do they get with that? Self-control and discipline. Amen? Self-control and discipline. Alam niyo po ba na kapag ang tao ay merong high emotional quotient, mataas yung ganitong attitude nila or character nila. They have high self-control and discipline. No? Kaya sabi dito, yung EQ naman, when we have high EQ, hindi ka nagdadabog when you don't get your way. Hindi ka, parang, kumbaga, aside sa mabait, yung how you respond, yon. How you respond. You are not reactive. Kapag daw ang tao ay merong low EQ, he is reactive. Kung ano yung sabihin sa kanya, nagre-react siya. Kung ano yung external environment niya, factors, madali siyang maapektuhan. Those are people with low EQ, low emotional quotient. Ngayon, isipin po ninyo ito. If I can control you with my words, no, nagre-react ka eh. Pag sinabi kong ganito, napapareact kita, napapagalaw kita. Ibig sabihin, people can manipulate us. Pag meron lang silang sinabi, they can manipulate us. Alam niyo po ba that no person has the power to make us feel bad? It's only us who has that power na bigyan mo siya ng right to make you feel bad. Kaya, yung words ng tao, hindi ka kayang i-control dapat. Amen? Kaya alam niyo po ba in the Bible, no, sa Galatians, mamaya babasahin natin, one fruit of the Holy Spirit is gentleness. Pagiging gentle, meek. Alam niyo po ba that gentleness, akala ng maraming tao ay isang weak characteristic? Alam niyo po ba na kabaligtaran pala yon? When you are gentle, no, as a leader, as a parent, no, sino na yung nag-try na magpigil ng kanilang galit? No? Just to be gentle para wala ka lang masabi na bad words. No? So that is pala strength. It's not weakness. No? Kasi it will take us great power to control our mouth, to control our actions towards another people pag meron silang ginawa na parang it's getting into our nerves. Amen? Kaya, mga kapatid, to live a balanced life, we should also have an increased favor from God and men through this.
ayusin po natin ang ating emotional quotient. And ang emotional quotient, ang greatly nag-a-affect dyan is the spiritual quotient. Pataasin natin yung maturity natin with the Word of God. Amen? Sabi dito, 10%, no, yung success daw, it's 10% of what happened to you. 90% is your response. No? 10% lang ng nangyayari sa buhay mo ang may effect sa yung success in life. 90% talaga is your response. That is the great factor. Amen? So, can we teach our children right now, no, ng mga ganitong bagay? Amen? Mga parents, they are our next generation. So let us teach our children, let us take care of their brain, their wisdom, no? Lumaki sila with the Word of God, their body, no? And also this emotional quotient. Di ba yung mga anak natin, nagtatantrum sila pag di mo binigay yung gusto nila? Yung cellphone nila, hindi naman sila mamamatay kung tatanggalin mo yan. Panganak nga sila na wala naman cellphone. Yung mga dati, di ba, mga matanda na, panganak sila, wala namang computer, wala namang tablet, wala namang cellphone dati. Alam niyo po, ako nagka-cellphone ako, college na ako. Di ba? Nokia. Yun yung cellphone ko dati. So, yung mga anak po natin, di naman sila mamamatay. Pwede naman schedule mo, sige, every Saturday ka lang magsa-cellphone Pero Monday to Friday, bawal, tsaka Sunday Pwede naman Schedule mo lang, limit mo. Amen? Lastly, ito po yung conclusion po natin. I hope you are blessed. May nakuha po ba tayo? Amen? Galatians 5:22-23. Sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen? Against such things, there is no law. Ito po yung spirit-filled temperament. Hindi ka ba mainitin ang ulo? No? So we need to really have the fruit of the Holy Spirit. Di ba yung fruit, hindi naman siya tambing sa puno, di ba? Hindi naman kaagad lilitaw yung fruit, di ba? Parang muna siya, spring, tapos lalaki, no? So may process, alam ko po yun. Kaya kung gusto po natin na mag-succeed in life, hindi ka nagpe-fail bilang parent, hindi ka nagpe-fail bilang asawa, at tapos successful ka sa work mo, no? So we need these things. Wisdom, your body, alagaan mo, your stature, and yung ating spiritual quotient or emotional quotient, no? So we should keep increasing, keep growing. Amen? I would like to end with this story. Merong isang karpintero. 50 years na siyang nag-work. And then dumating yung time na gusto niya mag-retire. Sinabi niya sa boss niya, boss, gusto ko nang mag-retire. Patanda na ako, no? 50 years ka ba naman maging karpentero? No? Matanda na ako, sabi niya. I want to retire. Gusto ko naman ma-enjoy na yung remaining days of my life. Sabi niya ganon. And then the boss, sabi niya, sige, sabi niya ganon. And then binigyan siya ng bonus sa kanyang retirement. No? Binigyan siya 5,000. So yung karpentero, sama ng loob niya. Sabi niya, 50 years ako nag-work. 5,000 lang binigay sa akin ng boss ko, no? Na parang retirement pay or bonus. 5,000. 50 years, 5,000. Parang every 10 years, tig 1,000 lang no? 5,000. And then sabi niya, ito lang yung request ko, sabi ng boss niya. Before you retire, please build me this last house. Kasi ito talaga yung parang dream house ko, sabi niya ganon. So, madaling sabi, yung karpentero, pumayag siya. Sige po, boss, sabi niya. Before I retire, gagawin ko to. Ang problema, dahil nga very emotional siya, bitter siya. Kasi 5,000 niya ba naman yung binigyan ng boss na, aking kayang retirement. O, yung SSS niya siguro, magkano lang bibigay na pension sa kanya, parang ganon. So, madaling sabi, nag-start siya na mag-work sa bahay na to, sa isang subdivision. Dahil nga emotional siya, bitter siya, ang ginawa niya, hindi niya pinagbutihan. Nag-cut corner siya. Kumbaga, imbis na dapat quality material,
bumili siya yung ano na lang, less substandard, no? Para po doon sa bahay. Tapos, basta hindi niya ginalingan. Pangit yung gawa niya, madaling sabi. Ngayon, pagkatapos niyang natapos yun, no, natapos niya naman, no, yung bahay na pinapagawa sa kanya. Ngayon, dumating yung boss para tignan yung bahay. So, nung pagdating niya, meron siyang inibot na envelope doon sa, parang siguro, sort of, parang bayad doon sa ano niya. So, binigay niya. And then, hindi niya pinansin. Kasi nga, masama yung loob niya. No? Padabog-dabog siya, parang ganon, no? So, ang ginawa niya, pag-uwi niya sa bahay, doon niya palang tiningnan. And then, pagbukas niya ng envelope, title pala. Ngayon pala, yung bahay na ginawa niya ay binibigay ng boss sa kanya. Pagkakita niya, sa kanya pala. No? He misjudged the boss because of his emotions. Napangunahan siya ng kanyang emotions. No? Talagang, di ka ba manghihinayang nun? Bahay mo pala yung titirhan mo. Ang pangit ng gawa. Baka kulang pa yun ng bakal. May mga, hindi smooth yung surface ng no? So, he misjudged the boss. Now, this story reflects our Christian life. Tayo mga Kristiyano, nagbibuild din tayo ng buhay natin. Nagbibuild din tayo ng pagiging Kristiyano natin, no? Our life entirely. Parang bahay ang buhay natin. Binibuild mo yan. Ang tanong, are you allowing your emotions to build your life? Baka you are allowing your emotions to destroy your life. No? So what kind of house are we building? What kind of life are we building? Yan po yung gusto kong iwan na tanong sa inyo. What kind of life are you building? Baka hindi pala balanse yung bahay mo. Matwagya. Di ba? Pag hindi tama, di ba sa mga engineers, pag hindi tama yung sukat, pag medyo mas mabigat sa kabilang side, baka matanggal yung bubong. Parang ganon, no? So yung buhay po natin, ganon din. Amen? Did we get something? So, to conclude, to live, to be successful in balancing our life, we need three things: wisdom, stature, and to increase in favor of God and men. Amen. Amen. Let us all stand. Right now, let us surrender our life to the Lord. Yung mga gustong mag-surrender, no? Lord, di ko lang patakbuhin yung buhay ko. Tulungan niyo po ako, bigyan niyo ako ng wisdom. Paano ba yung gagawin ko, Lord, sa marriage ko, sa business ko, sa mga anak ko, Lord? Paano ba yung gagawin ko? With my relationship, sa ministry, Lord, paano ba yung gagawin ko? No, if you are a leader, now is the time to really surrender to the Lord and ask for His wisdom. Lord, di ko kaya to. I need your wisdom. Amen. Let's pray. Father, come on right now, talk to the Lord. Kung meron namang kasalanan ka ngayon na nasa buhay mo, now is the time to ask for God's forgiveness. Kasi yan yung magiging barrier kung bakit hindi mo maranasan yung fullness of life. Kaya right now, let us ask God, Lord, forgive me. Change me, Lord. Give me the strength, Lord, na magbago, talikuran itong masamang bagay na ito na nasa buhay ko. I renounce this thing. Sabihin mo yan. I renounce this kasalanan. I-name mo yan. I-name mo, i-renounce mo at the feet right now of Jesus, at the cross right now. Lord, I renounce this thing. Yung pangit na ugali na to, Lord. Yung selfishness na to, Lord God. Itong masamang pag-iisip na ito, itong negative thoughts na ito, Lord. Right now, we surrender it to you, Panginoon. Lord, itong kasalanan na ito, we don't want it in our life. Lord, we renounce it right now by the blood of Jesus, by the powerful name of Jesus. Lord, right now, Panginoon, Lord, cleanse us with your blood. Lord, tulungan niyo po kami, Lord. Lord, our life is yours. Come on, rededicate your life. Sabihin mo, ang buhay mo ay sa Panginoon. Right now, surrender your life to the Lord. Kung hindi ka pa sure talaga na Christian ka,
hindi ka pa sure na yung buhay mo ay kay Lord, right now is the time to receive Jesus in your life. Sa puso mo, sa katawan mo, sa buhay mo, Lord Jesus, my life is yours. This body is yours, Lord. Be my Lord, be my Lord, be my Master. Yan yung sabihin mo kay Lord. Lord, give me the strength to follow you. Give me the strength to obey you, Lord. Panginoon, tulungan niyo po kaming mabuhay according to your principles, according to your standards. Holy Spirit, help us. Patawarin niyo po kami if we grieve you. Holy Spirit, tulungan niyo po kami, Lord, to build a life, Lord, na matatag, Panginoon, na balanse, oh God. Tulungan niyo po kami, Lord. We know, Lord, that our work, our family, our business, the ministry that we have, Lord, ikaw po ang sentro nito, Panginoon. Our marriage, Lord, you are the center, Panginoon. Ang pamilya namin, you are the center, oh God. Be the center of it all, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for your message this morning, oh God. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, this is an eye-opener for us. Tulungan niyo nga po kami, Lord, to live a balanced life, Panginoon, for the glory of your name, O God. Help us to succeed, Panginoon, sa mga gusto po namin sa buhay, according to your terms, according to your will, Panginoon. Maraming salamat po, God. You are worthy of all praise. Salamat, Lord. Tulungan niyo nga po kami to be the person that you want us to be and to do, Lord, kung ano po yung layunin mo sa buhay namin. And that, Lord, marinig po namin at the end of our life, well done, good and faithful servant. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Glory to God. Let us call Ma para po sa ating blessing. We can all be seated. So mamaya po pala, we have our life class. Ating pong life class students, no? Please don't go home. We will have our lunch and then magla-life class po tayo. Lesson 4. Because next week will be our encounter na po. No? Praise God. Okay, once again, let's all stand up and let's give the glory to God. Let's give all our praise to the Lord. Malakas na palakpakan sa ating Panginoon. Glory to God. The Lord bless you. The Lord keep you. And make His face shine upon you. The Lord bless you with wisdom. And the Lord bless you with stature. And the Lord bless you with emotional quotient. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you. Good morning for everyone.